Shalom ho sa inyong lahat. Minsan po tayo nandito sa ating programang Word Made Flesh. Ibig ko pong batiin ang lahat ng sumusubaybay sa ating programang ito. Saan po man kayo naroon? Alam ko po, hindi lang sa Pilipinas tayo napapanood o nasusubaybayan sa ating programa. Kung kaya binabati ko kayong lahat. Mga magulang, mga anak, mga may sakit, nasa bahay o nasa hospital, saan po kayo naroon? Mga kaparian, mga diakono na naghahanda ng kanilang mga homilies, mga seminarista, mga religyoso-religyosa, mga tagapagpahayag ng magandang balita. Sana po ikapulutan niyo ang ating programa ng inyong magagamit para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Natutuwa po kaming nakapaglilingkod kami sa inyo, nakakasangkapan ang ating programang ito. Kung kaya po sana, nandiyan na po ang inyong mapanulat at susulatan, natipon niyo ang mga kasambahay ninyo, mga kapitbahay, sa ating isa pang pagsasadula nitong ating programang Word Made Flesh. Word Made Flesh is glad to invite you to attend the Bible study lessons with Father June Lingad, SDB. Every Tuesday at St. John Bosco Parish Church, Makati City, from 7:30 until 9:30 in the evening. Every Wednesday at Santo Niño Chapel, Greenbelt, Makati City, from 7:30 until 9:30 in the evening. Every second and fourth Thursday of the month at BMI School, Ayala, Alabang, from 7:30 to 9:30 p.m. And at the Arzobispado de Manila, every third Friday of the month, from 4 o'clock to 6 o'clock p.m. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Sapagkat alam kong ako'y tao lamang, ako'y nanalangin at binigyan naman ako ng pangunawa. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko siya maipagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang ng buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak na may nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya'y higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw, sapagkat ang luningning niya'y walang pagkupas. Nang makamit ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang ating unang pagbasa ay galing sa aklat ng karunungan, The Wisdom of Solomon. At dito'y meron siyang sinasabi sa ating napakagandang bagay na nangyari sa kanya. Ano sabi niya dito sa verse 7 po? Therefore I prayed and prudence was given me. I pleaded and the spirit of wisdom came to me. Mga kapatid, ang ganda-ganda nung sinasabi dito ni Solomon. Siya'y nanalangin, tapos anong nangyari? Binigyan siya ng pag-unawa. Tapos, namanhikan siya at ang binigay sa kanya, espiritu ng karunungan. I-istorya sa atin ni Solomon, ano nga ba itong karunungan ito? Ano bang pagpapahalagang binigay niya rito? Sa verse 8, ang sabi niya, I preferred her to scepter and throne. Talagang mas ginusto ko ang karunungan ito kaysa sa kaharian. Yung scepter ho, yung kanyang para bang baston, simbolo ho yun ng kapangyarihan ng isang hari. Tapos yung trono, mas gusto ko ang karunungan kaysa ron. I deemed riches nothing in comparison with her, talaga naman ang mga kayamanan ay parang baliwala pagkayambing sa kanya. And anumang ganda o mahalagang brilyantes o talagang alahas na ganyan, ay nako, hindi ko siya ihambing doon. Bakit? Lahat ng ginto, kung ihambing sa kanya, para lang buhangin. At sa harapan niya, ang pilak ay para bang burak, parang para bang putik lang, sabi niya ganyan. At talagang mas minahal ko ang karunungan
kaysa sa lahat ng kalusugan o kagandahan. Pinili ko siya, ginusto ko siyang maging akin kaysa sa liwanag. Mas maganda pang ang kanyang taglay na kaningningan, sabi niya ganyan. Hindi ko siya pagpapalit. And all good things together came to me in her company, and countless riches at her hands. Brothers and sisters, tignan yung ganda ng pagtatanghal dito ni Haring Solomon tungkol sa karunungan ho. Talaga namang para sa kanya walang maiaambing anuman sa karunungan. Alam niyo doon sa pag-iistorya kay Haring Solomon, isang gabi na naginip siya. Tapos sinabi sa kanya ng Panginoon, nagkaroon siya ng isang pangitain ho. Sabi sa kanya ng Panginoon, hilingin mo sa akin, anumang magustuhan mo, ipagkakalob ko sa iyo. Tapos alam niyo kung anong hiniling ni Solomon? Isang pusong nakauunawa. A wise heart. A heart that can understand. To understand doon, kaugnay huyo ng karunungan eh. Tapos natuwa ho ang Panginoon. Talagang sabi sa kanya, dahil hindi mo hiningi ang yaman, hindi mo hiningi ang buhay ng mga kaaway mo, hindi mo hiningi ang mas malawak na kaharian, kundi karunungan, ibibigay ko sa iyo ang hiningi mo, pati na ang hindi mo hiningi. Sabi niya ganyan. Kaya ho sinasabi dito ni Haring Solomon, all good things came together to me in her company. Nung hiningi ko ang karunungan, lahat ng mga bagay-bagay na magagaling, napasamang, sama-samang ibinigay sa akin ng Panginoon. Brothers and sisters, karunungan. Ano nga ho ba ibig sabihin ng karunungan? Karunungan ho, ibig sabihin, isa ho itong katangian. Isa ho itong handog. By the way, wisdom is a gift of the Holy Spirit, kung tutuusin. Sa pamamagitan ho ng wisdom na ito, para bang pinapahiram tayo ng Diyos ng kanyang salamin. Pagka sinuot mo yung salamin na yun ng Diyos, makikita mo mga bagay-bagay tulad ng nakikita ito ng Diyos. That's it. Ang karunungan ho ay yung lakas, yung katangian, yung kapangyarihang bigay ng Diyos kung paanong nakikita natin, natatansya natin, napapahalagahan natin ang mga bagay-bagay tulad ng nakikita ito, natatansya ito, napapahalagahan ito ng Diyos. Brothers and sisters, napakaganda noon, napaka-importante yung bagay noon. Bakit? Hindi naman lahat ng kumikinang ginto, At kuminsan, ang daming nasisilaw sa mga bagay-bagay na hindi naman importante. May mga tao ho na talagang iba yung napapahalagahan, For example, mas gugustuhin pa ang salapi kaysa pa sa tunay na pakipagkaibigan. Gugustuhin pa ang kapangyarihan kaysa sa kabutihan, Gugustuhin pa ang katanyagan kaysa sa talagang pagiging mayaman sa panloob ng mga bagay. Talagang maling-mali. Talagang saliwan-saliwa yung value system. Kasi bakit? Hindi marunong. Hindi ho madunong, hindi ho dunong ang pinag-uusapan nito, kundi karunungan. Kung sa bagay ho sa Tagalog, medyo marunong yung batang yan. Marunong yung batang yan, ibig sabihin intelligent. Iba ho yung intelligence sa karunungan, There are two different things. Yung karunungan ho talaga, yun, kapangyarihan yun, katangian yun na nakikita mo mga bagay-bagay ng tama. At ayun ang maganda nun. Pagka talagang nagkaroon tayo ng karunungan, mapapahalagahan natin, makikita natin kung dapat natin makita at maganda ho ang tatakbuhin ng buhay natin. At kung matututo tayo mula sa halimbawa ho ni Haring Solomon, tingnan nyo, hiningi niya sa Diyos ang karunungan. Anong binigay ng Diyos sa kanya? Ang karunungan, pati na ang lahat ng mga bagay na napakaganda. I hope we can pray when we go for Mass, for example, when we pray to the good Lord. Ang dami ho natin sigurong hinihingi sa Kanya. Pwede ba't hindi? Pero sana isang bagay na huwag natin kalimutan, Panginoon, give me real wisdom so that I can understand things, see things, value things, just exactly like you value them and see them. Pagka ganun ho, ang ganda-ganda ng buhay natin, tama ang ating magiging pamumuhay.
Ating pong ikalawang pagbasa ay hango uli sa aklat na yung sulat ho sa mga Hebreyo na ating sinimulang basahin ng isang linggo. Ano po? Dito po sa ating mga talatang binasa, maikli lang ho itong ating pagbasa pero napakahalaga ho nito. Anong sabi dito? Talaga naman, ang salita ng Diyos, the Word of God, ay buhay at mabisa, is living and effective, sharper than any two-edged sword. Mas matalas pa kaysa sa isang tabak na magkabilay talim. Brothers and sisters, nakita niyo yung description ng salita ng Diyos dito? Talaga namang buhay at talagang mabisa. Tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at spiritu ng mga kasukasuan at utak sa buto. Nakatataho ng iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. Brothers and sisters, tignan niyo yung sinasabi dito tungkol sa salita ng Diyos. Ito po, dito sa ating programang ito na Word Made Flesh, sinisikap ni Father June na ibahagi sa inyo yung kahulugan ng salita ng Diyos. At palagay ko, naiintindihan ho natin kung gaano kabisa ho talaga ang salita ng Diyos, kung gaano kabuhay na buhay itong salita ng Diyos. Buhay na buhay ho kasi may buhay ho sa atin, na binubuhay yung ating pananampalataya, pinasisigla yung ating pag-asa, talaga naman pinag-aalab yung ating pag-ibig ng salitang ito ng Diyos kapag naiintindihan natin. Kung kaya nga ho, tingnan ninyo, napakabisa ho nito. Mas matalas pa raw mas matalas pa sa isang tabak na magkabilay talim. Brothers and sisters, kahit na ho yung isang tabak, yung isang espada, matalas na matalas, pagka ginamit mo yun, depende. Pero mo, may umaatake sa yung ganyan, sabihin natin ganyan, umaatake sa iyo, meron kang espada, ang talim-talim, tapos ginamit mo, talagang itinagamong ganyan dun sa taong umaatake sa iyo. Kaso nakalimutan mo, alisin muna dun sa kanyang lukuban, yung sa kanyang scabbard ba? Kung kaya ano nangyari doon sa tao, bukol ang inabot. Bukol, Ay, naku. Bakit nangyari yun? Kasi pag gagamitin mo yung tabak, aalisin mo muna sa kanyang lukuban, no? You got to unsheath it first, no? Yun nga. Ang salita ng Diyos, ganun din ho. Dapat, itong Biblia ho, napakabisa nito. Tanong nyo sa mga santo. Tanong nyo sa mga nagbabasa ng Biblia. Talagang, ang dami-dami nangyayaring pagbabago sa buhay nila. Talagang nagkakaroon ng kahulugan ng mga pangyayari sa buhay nila kahit na ho yung hindi masyadong masigla kung tutusin para sa ordinaryong tao. Bakit? Kasi talagang mayroong bisa itong salita ng Diyos na ito. Nagkakaganon lang ho pagka talagang binubuksan ng Biblia, at binabasa ito ng nararapat. Brothers and sisters, kung ang Biblia mo sarado, ay naku, walang sisilbi yun. Parang tabak yun, na nandun pa sa lukuban niya. Ganun ho yun, Kaya dapat binubuksan natin ang Biblia natin, talagang pinag-uukulan natin ng panahon, binabasa natin yun, inuunawa natin yun, talagang pinagdarasal natin yun, at lalo't higit, sinasabuhay natin yun. Talaga makikita natin ang bisa ng salita ng Diyos. Brothers and sisters, ang salita ho ng Diyos, mas matalas pa kaysa isang tabak na magkapilay talim. Right. Pero kung kang galing-galing mo umilag, ay talaga walang mangyayari sa'yo. Biro mo, ilag ka ng ilag sa salita ng Diyos, di ka tamatamaan. Natural, walang silbi yun pag gano'n. Hindi ho dapat gano'n. Dapat hayaan natin talaga na tapyasin ng Diyos, putulin ng Diyos, alisin ng Diyos sa atin, yung dapat mawala sa ating buhay. Yung ating mga bisyo, yung ating mga pagkakamali, yung ating mga maling gawi, pwede yung talagang ipakita sa atin ang salita ng Diyos yun. Kung kaya, yun ang dapat nating alisin sa ating buhay. Pero, mangyayari lang ho yun pagka hindi tayo ilag ng ilag. Alam niyo ho, doon sa Lumang Tipan ho, sa aklat ni Isaías ho, the prophet Isaías, there is a very beautiful statement there. Sa chapter 55 ho, verses 10 and 11. Ang sabi niya ho rito, ang ulan at niebe, paglagpak sa lupa, ay di na nagbabalik. Aagos na ito sa dagat at lupa. Ang lupa ay nagiging pandilig, kayang may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita, magaganap nito ang lahat kong nasa. Brothers and sisters, ang salita ng Diyos, sangayon dito sa paghahambing na ito, ay parang ulan, Pagka bumagsak ang ulan, natural, nababasa ang lupa. Lagi ho bang ganun ang nangyayari? Hindi.
Pwede hong mangyari hindi nabasa yung lupa. Nakita niyo ba pagka umulan, at least kung hindi masyadong buhos na buhos, umulan na ganyan, makita niyo sa parking lot, pagka umalis na yung sasakyan, makita mo yung hugis niya doon sa, hindi pala nabasa. Bakit? May cover. Ako, pagka nagpupunta ako doon, kunyari sa Tagaytay, na dumadaan ako doon sa may mga bukirin doon, may mga plot of lands doon, tapos planted to some, I don't know what kind of plants. Tapos nakikita ko may cover na plastic na ganyan. Bakit ba may cover na plastic yun? Kasi gusto siguro nilang hamog doon sa loob. O kaya, to prevent insects from attacking those plants, Pagka umulan ho, hindi nababasa yung plants na yun, kung tutuusin, kasi may plastic covering. Abay, ang salita ho ng Diyos, parang ulan, hindi ho ba? Yes, pero pagka kinuberan natin ang sarili natin ng kaplastikan, ay wala ho mangyayari sa atin talaga. Hindi tayo tatablan noon, Kung kaya ho, dapat maintindihan ho natin to. Hayaan ho natin ang salita ng Diyos na talagang, tamaan tayo ng sang-ayon sa kanyang lakas, sa kanyang bisa. Hindi ilag tayo ng ilag, hindi tayo tamatamaan. Kinukubera natin ang ating sarili ng kaplastikan ng ganyan. Hindi tayo talagang madiligan. Wala mangyayari sa atin, sayang. Hindi ho. Ang salita ng Diyos, tulad doon sa pagbasa natin ito, talaga namang napaka-buhay at mabisa, mas matalas kaysa isang tabak na magkabilay talim. Talaga ho, dapat nitong suriin ang ating sarili. Huwag ho tayong matakot sa salita ng Diyos. Dadalisayin ho tayo ng salita ng Diyos na ito upang sa ganung paraan talagang makakaharap tayo sa Panginoon na maluwalhati, walang takot, at tayo kanyang pagpapalain. Hindi parurusahan, kundi pagpapalain. Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat pong iya'y tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis, sapagkat siya'y napakayaman. Tinignan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga disipulo, "Napakahirap mapabilang ng mayayaman sa mga pinag-aaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga disipulo sa panalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinag-aaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa pag-ahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga disipulo, kaya't sila'y nagtanungan, "Kung gayoy, sino maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid,
ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig, at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay Diyos. Ito mga kapatid, magandang balita ng ating kaligtasan. Francis, ang ganda-ganda ho nitong ating ebanghelyong narinig. Ano po? Tignan nyo, ano yung tagpong nangyari dito? Paalis na si Jesus noon. Biglang-bigla, may isang tao, tignan nyo yung tao, itong isang lalaki, is a young person, patakbo siya, lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya, nagtanong. Can you imagine, brothers and sisters, yung tagpo? Nakaluhod doon sa harapan ni Jesus yung tao. Tapos, sabik na sabik. I think he was so high. I mean, talagang hyper na hyper siyang ganyan. At ang bungad niya, butihing guro. Sabi niya, good teacher. Anong dapat kong gawin para mamana ko ang buhay Diyos, eternal life? Mukha atang binasa ko kanina, buhay na walang hanggan, no? Hindi na ho ganun dapat ang translation on. Buhay Diyos, that's eternal life. Hindi everlasting life, eternal life. Tingnan niyo yung tagpong ito. Ang tao kasi kung tutuusin, lagi naman naghahanap ng kapunuan ng buhay niya. Mayaman ho itong taong to. We know at the end of the story, he is so rich, but yet there is something lacking in him. Ano ang sagot ni Jesus sa kanya? Pinunan ni Jesus, huy, ba't mo ko tinatawag ng buti? Ang Diyos lang ang buti, kung tutuusin. Of course, that is very true. Only one is good, and that is God. Of course, si Jesus, Diyos din siya, no? Tapos, ang sabi ni Jesus sa kanya, alam mo naman ang mga batas, hindi ba? Mga kautusan? Sino bang Hudyo ang hindi may alam ng mga batas? Kung kaya, binanggit ni Jesus yung mga batas. Huwag kang papatay, huwag kang makikiapid, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang mandaraya, igalang mo yung ama't ina. Of course, brothers and sisters, medyo ilan ba yung binanggit niyang utos na yun? Hindi naman lahat yung mga commandments na nabanggit niya rito, no? Ang maganda nito, ang sagot nung kausap niyang nakaluhod pa man din doon sa harapan niya. Ang sabi niya, teacher, guro, lahat ng itong mga kautusan ito ay akin hong talagang isinasabuhay mula pa sa aking kabataan, aking kamusmusan. And ang sabi dito sa verse 21, tinignan siya ni Jesus at minahal siya. Looking at him, Jesus loved him. Talagang kaakit-akit yung ganong sitwasyon ng isang tao na talagang naging tapat sa Diyos or something. He obeyed the commandments. Tapos sabi ni Jesus sa kanya, isa na lang ang kulang pa sa iyo. Isa na lang ang kulang pa sa iyo. At tignan niyo kung ano sabi ni Jesus. Go! Sell what you have and give to the poor and you will have treasure in heaven. Francis, tignan niyo, utos ho yun ni Jesus sa kanya. Humayo ka, pagbili mo lahat ng iyong ari-arian. Bigay mo sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng yaman sa kalangitan. Pagkatapos nun, bumalik ka uli at sumunod sa akin. Brothers and sisters, natandaan niyo ba yung kung paanong dumating itong batang ito? Patakbo, sabik na sabik. Lumuhod pa sa harapan ni Jesus, tsaka nagtanong. O ngayon naman ho dito sa verse 22, pagkatapos niyang narinig yung sinabi sa kanya ni Jesus, ay nako, lumungkot siya. His face fell. Sabi dito sa ating teksto. Talagang namanglaw siya, Para bang, ewan ko, binagsakan siya ng buong mundo. Something like that. At anong gagawin niya? Siguro nakatungong ganyan, umalis, malungkot. Bakit? Ito ko ang dahilan kung bakit. Napakayaman niya. Brothers and sisters, ang lungkot, Ang lungkot nitong pangyayaring ito. Biro mo, sabik na sabik siya, And Jesus loved them because He was a good person. Kaya lang, nung hinahamon siya ni Jesus na talagang, kung gusto mo, walang kung gusto mo. Ang tinatanong niya kasi, paano ko magkakaroon ng buhay Diyos? O, ito,
pagbili mo ang lahat, wala na magiging hadlang sa'yo, sa pagsunod sa akin dahil ako ang buhay. Ako ang buhay. I am the way, the truth, and the life. Pagka nakilala mo ang Ama at ako, yun ang sasabihin ni Jesus in John chapter 17 verse 3. Diba sabi niya, and this is eternal life, that they may know you, Father, as the one true God, and Jesus Christ whom you sent. Yun ang sabi ni Jesus. Pagka nakabalik ka na, makikilala mo ko ng mas malapitan. Kung makikilala mo ko, makikilala mo ang Ama. At yun ang buhay Diyos. Hindi ba yun ang hinihiling mong kung paano mo makakamtan? Sinasabi ko sa iyo. Pagbili mo lahat, wala na magiging balakid sa iyo, wala magiging hadlang sa iyo sa paglapit sa akin. Kapag lumapit ka sa akin, makikilala mo ang Ama. Pagka nakilala mo ang Ama, nakilala mo ko, yun ang buhay Diyos. That's eternal life, And of course, He could not take that. Bakit nga yung kanyang maraming kayamanan? Napapansin niyo mga kapatid, yung kayamanan ho, hindi napakagandang bagay. Pwede pala maging hadlang. Nasabi ko na sa inyo noon, ang kayamanan dapat maging hagdan, hindi hadlang tungo sa Diyos. Pero ganun ho ang pwede mangyari. Kasi pagka talaga napakayaman mo na, you don't need God. Almost think that you don't need God. Ganun ho yun. Buti-buti pa yung mga mahihirap. Hirap na hirap sila. Alam nila na kailangan nila ng Diyos. Somehow. Kung kaya tatawag sila, lapit sila sa Diyos, something like that. Kaya nga, sabi ni Jesus, blessed are the poor. Yun ang ganun. I mean, and woe to you who are rich. Sabi ni Jesus yun. I mean, hindi naman natin pwedeng baguhin itong salita ng Diyos. Dapat tayo magbago, hindi ang salita ng Diyos, no? I mean, siguro pagka mayaman-yaman yung nakikinig sa akin dito, medyo, iilag sa ng ilag, Huwag ho kayong iilag. I mean, salita ho ito ng Diyos. Dapat tamaan kayo, sa ganung paraan talagang, magugulat ka na. Yung nga pala, baka naman nagkakamali na ako. Baka puro kayamanan lang inaatupag ko sa buhay na ito. What does it profit a man to gain the whole world and suffer the loss of his soul? Baliwala, lahat. Baliwala. Anyway, brothers and sisters, pinapag-isip-isip tayo nito ang lungkot nun, o nga pala ho, sabi ni Jesus sa nagtatanong sa kanya, alam mo mga kautusan, di ba? Tapos binanggit ni Jesus yung mga kautusan. Masasabi ho ba ni Jesus yun sa atin? Alam mo ang mga kautusan. Sige nga ho, will you please recite the Ten Commandments? Ewan ko lang kung ma-recite natin yun. Ako, I was so happy one time, I was talking with a little girl, I think she was 10 years old, and then I asked her, would you know the commandments? Yes, Father. Would you please start? And she rattled off the 10 Commandments, Tapos, nandun yung mother niya. Sana, tatanungin ko yung mother niya. Alam mo ba 10 Commandments, Siguro, ewan ko kung anong alam ng mother niya, brothers and sisters, dapat to alam natin ang mga batas. Ang kautusan ng Diyos. Paano masusunod ang kautusan ng Diyos kung di mo alam, no? And by the way, utos ng Diyos yan. Utos ng Diyos yan. Napansin niyo ba dun sa mga simbahan natin, pagka pumapasok ka, marami yung mga simbahan, di ba? Merong 10 Commandments na nandoon. I mean, 2 slabs na nakasulat doon in full yung 10 Commandments. Very nice, no? Sana ho pag ukulan nyo ng pansin, kung hindi nyo pa alam yung 10 Commandments, alamin ninyo. We must know it, You know the 10 Commandments. You know the commandments. Sabi ni Jesus, tayo kinakausap ni Jesus, we should know the commandments, Anyway, brothers and sisters, tingnan nyo, importante ho na talagang pansin natin yung batang yun. He knew the commandments, pero bakit ganun? Hindi niya natanggap yung hamon ni Jesus. You start thinking, bakit niya kaya sinusunod yung mga commandments mo? Kasi sabi niya yun mula pa sa ang kamusmusan, tinutupad ko na itong mga commandments na ito O nga matatanong mo tuloy, bakit niya tinutupad ang mga 10 Commandments? Yung mga commandments ng Diyos, tapos sa dulo, hindi niya naman matanggap yung hamon ni Jesus. Maganda hong tanong yun. Ako, may sagot ako dun Malamang, iniibig niya ang Diyos, yes? Dahil yumayaman siya, Para bang He loves God because of what He gives. Because of the many blessings and whatnot. Hindi ho, we should love God above all things, in spite of everything, for His own sake. Ganun ho yun. Otherwise, ginagamit lang ho natin ng Diyos.
Tingnan niyo, hinamon siya, hindi siya makasunod. He preferred his riches. What a sad, sad episode doon na nakikita natin nangyari. And so, ano nangyari dito? Ang sabi ni Jesus tuloy, nung nakita niyo yung young person na yun, going away. Narinig ng mga disciple niya ito nangyayari. Magkakasama sila Jesus looked around, At sabi niya sa mga disciple niya, ang hirap talaga ng mga mayayamang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang gulat ng mga disipulo, brothers and sisters, yung mga disipulo, mga Hudyo, sangayon sa katuruan sa kanila, sangayon sa kanilang pag-iisip, the theology was very simple. Be good, obey the commandments of God, and you will be blessed. Yayaman ka at yayaman ka. And so, ang pag-iisip nila, pagka mayaman ka, ibig sabihin, pinagpapala ka ng Diyos. Pagka pinagpapala ka ng Diyos, ibig sabihin, maliligtas ka. Sabi ni Jesus, hindi ganun yun, uy. Binabaliktad ni Jesus lahat ng pagtuturong ito Teka, yung kayamanan hindi tanda ng pagpapala ng Diyos yun. Not necessarily. Pwede maging hadlang yun sa pagsunod mo sa Diyos, yung mga mahal ng Diyos, yung mga tapat sa Diyos, hindi kailangan yumaman, sa buhay na ito. Not necessarily, In fact, yung mga nagsisikap ng maging tapat sa Diyos, iniiwan ng lahat, Look at Saint Francis of Assisi, for example. He was so rich, and then he heard this part of the story of the gospel. He sold everything and left everything and, became poor. Grabe, no? Yun nga ang sabi ni Jesus dito, napakahirap ng mga mayayaman makapasok sa paghahari ng Diyos. Nagulat yung mga disipulo kasi baliktad yun sa pag-iisip nila akala nila mayayaman yun ang makakapasok sa kaharian ng Diyos kasi sila pinagpapala ng Diyos Mali, sabi niya ganyan. Inulit pa uli ni Jesus yun, How hard it is to enter the kingdom of God, sabi niya ganyan. Hindi ganun kadali yun, yung pagpasok sa kaharian ng langit, sabi niya ganyan. Uy, brothers and sisters, narinig ba natin sinabi ni Jesus? How hard it is to enter the kingdom of God. Hindi gawang biro yung mapupunta tayo sa langit ng ganun lang. Hindi dapat magsikap tayo talaga dito. Suri-suriin natin sarili natin para maging naaayon tayo sa kanyang turo, para makapasok nga tayo sa paghahari niya. Tayong pinaghaharian niya pagka tinutupad natin ang kalooban niya. Tinutupad natin ang kalooban niya pagka itong salita na nagpapahiwatig ng kalooban niya, sinasabuhay natin. Ganun yung karugunan ng salita ng Diyos para sa atin. Kaya pinag-aaralan natin ito. Ang sabi ni Jesus dito, mas madali pa, para sa isang kamelyo, pumasok sa butas ng karayom, kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Ang hirap po intindihin talaga noon. Para sa isang Hudyo, that is a contradiction. Si Jesus nagsasabi nito, isa siyang Hudyo. Ibig sabihin ito, yung tinuturo sa kanila, mali. Brothers and sisters, siguro sa puntong ito, I like us to wake up, Si Father Jun ho dito, siguro, matagal-tagal na rin ho itong programang ito, itong Word Made Flesh. Hindi niyo ako narinig na sinasabi niya, uy, pinapangako ko sa inyo, yayaman kayo, yayaman kayo. Hindi ko masabi yun. Bakit? Hindi naman ho yun ang sinabi ni Jesus, Hindi niya pinangako kayamanan ng mundong ito. Hindi ganun. Hindi yun ang pinaka-importante. Meron na ibang mga tao siguro na talagang pagkakatiwalaan ng Diyos ng kayamanan. Na dapat nilang pangasiwaan. Pangasiwaan hindi kanila yun. Malaki yung problema yun pagka nagkataon. Malaki yung cargo yun, responsibilidad yun. Kaya hindi natin dapat hinahangad yun Tsaka maraming sinasabi dito sa banal na kasulatan na pagka inintindi mo, talagang magugulat ka Hindi pala kayamanan talagang importante. Hindi yun ang tinuro ni Jesus. Kabaliktaran ang tinuro ni Jesus. Ang mga tao gusto nila yun, yumaman. Pero hindi ganun ang turo ni Jesus. Just for your information, for example, the letter of St. Paul to Timothy, the first letter of St. Paul to Timothy, chapter 6 ano sinasabi dito sa chapter 6? Ang sabi niya, ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, ang may mga nalalayo sa pananampalataya at nasasaglak, sa paghihirap ng kalooban. Sabi niya ganyan. Brothers and sisters, ewan ko lang. Ito si San Pablo itong nagsasabi sa atin ito. Kaya sabi niya,
Sabihin mo doon sa mga tao na sabihin mo sa mayayaman na huwag magmataas. Huwag silang umasa sa kayamanang di mananatili, kundi sa Diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating kasisiya. Tingnan niyo yun. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. Sa ganitong paraan, sila'y makapag-iimpok para sa hinaharap at magkakamit ng tunay na buhay. Francis, tingnan itong tinuturo sa atin ito. I mean, ibang-iba ho yung, yung turo ng Panginoon na inuulit ng kanya mga apostoles. Yun din ho inuulit ni Father June. I cannot do otherwise. I cannot change the gospel, I mean, hindi ho gano'n. Ang sabi dito ng mga disipulo ni Jesus, pagkakaroon ng usapan, sino maliligtas? Kung yung mayayaman na akala natin pinagpapala ng Diyos, hindi pala maliligtas ng ganun kadali. Sino man maliligtas nito? Tapos sabi ni Jesus sa verse 27, para sa mga tao, imposible ito. Pero hindi para sa Diyos. Lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Sisters, I mean, tandaan ho natin yun, lahat ng bagay posible sa Diyos. Ang Diyos ang kailangan natin, hindi kwarta, hindi salapi. Sisters, napansin niyo ba itong programang ito? Wala akong commercials to. Wala akong sponsor to. Hindi ba sa dulo ng ating programa nakasulat doon, this program has been brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor. Totoo ho yun. Totoo ho yun. God is our sponsor. Sisters, ang Diyos ho bahala dito. Programa ho niya ito. Kung gusto niya pagpatuloy ito, handa si Father June at ang Word Made Flesh Foundation na ipagpatuloy ito. Siya lang nakadepende naman sa kanya to. Kung bibigyan niya kami ng pambayad, okay na okay yun. That's it. I mean, siya ho ang sponsor nito. And so, sabi ni Pedro sa kanya, Panginoon, sa verse 28, Panginoon, iniwan na ho namin ang lahat. O ano ho makapala namin dahil sumusunod kami sa iyo? Sabi ni Jesus, brothers and sisters, tingnan ito, verse 29. Amen, sinasabi ko sa inyo. Ibig sabihin ng amen, totoo ito. Ang talagang iwinaksi ang kanyang mga bahay, ang mga kapatid, lalaki, babae, nanay, tatay, mga anak, mga lupain para sa akin, at para sa ebanghelyo. Naku, ito'y magkakaroon ng makaisang daang ibayo. Mga bahay, mga kapatid, mga anak, mga magulang, of course, may kalakit na pagdurusa, pero magkakaroon din siya ng buhay Diyos sa wakas. Friends and sisters, naniniwala ba kayo sinabi ni Jesus na iyon? Yung mga nag-iwan ng mga bagay na gano'n, talagang susuklian niya makasandaang ibayo, naniniwala ba kayo doon? Sana ho maniwala kayo. Si Father Juno, hindi naniniwala. Hindi ho naniniwala doon. Siguro, Father, tinuturo niyo Biblia, hindi kayo naniniwala. Hindi na ho ako naniniwala doon. Bakit? May suklay ho ako dito, kulay black. Naniniwala kayo? Ito ho yung suklay ko, kulay black. Naniniwala kayo? Pagka sinabi, yes, Father, naniniwala ko. Mali. Hindi na ho kayo pwedeng maniwala ngayon. Bakit? Pinakita ko na ho sa inyo yung aking black comb dito. Kanina ho, nung sinabi ko may ballpen ako, o meron akong black comb, pwede pa kayong maniwala. Bakit? Hawak niyo lang ho doon yung aking salita. Pero ngayon ho, pinakita ko na sa inyo yung aking comb. Nakita niyo na ebidensya. Hindi na ho kayo pwede maniwala ngayon. Dapat ngayon, alam niyo na meron akong yung sinasabi ko sa inyo. Ganun din naman ho, itong mga salita nito ng Panginoon, yung mga pangako niyang ito, pwede niyo pa hong paniwalaan, kung hindi niyo pa nararanasan. Si Father June ho, naranasan ko ito, naranasan ko lahat ito. Kaya hindi na ho ako naniniwala. Alam ko, totoo ito sinasabi ng Panginoon ito. Ang salita ho ng Diyos kasi talagang laging totoo. Sana ho ganun ang mangyari sa buhay natin. Mapatunayan natin sa ating mga sarili mismo talaga. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Tinutupad niya lahat ito. Totoo ang kanyang mga salita. Salamat sa Diyos. Father June, pwede po bang maging madunong ang isang taong kulang sa pag-aaral? Thank you, Jam, sa iyong tanong na kung pwede ba, posible bang maging marunong, magkaroon ng karunungan ang isang taong kulang sa pag-aaral.
Alam nyo, yung karunungan ay handog ng Diyos. It is a gift from God. Hindi ito isang bagay na dapat mong tuklasin, dapat mong siyasatin, dapat ka mag-research, magpakadalubhasa para magkaroon ng karunungan. Kasi karunungan, hindi yun yung dunong, yung dunong siguro, kailangan mong mag-aral, kailangan mong magsiyasat, kailangan mong magpakadalubhasa para talagang, magkaroon ka ng knowledge na yon, yung dunong na yon. Pero yung karunungan ay handog ng Diyos. Isa ito sa mga gifts of the Spirit, na napakahalaga. Matutuklasan niyo yun sa chapter 11 ni Isaías. Binabanggit niya yung 7 gifts of the Holy Spirit, and one of them is wisdom. Yun nga, napaliwanag ko na kung ano yung wisdom, parang salamin yun, papalihiram ng Diyos sa atin para makita natin ang mga bagay-bagay tulad na nakikita ito ng Diyos. At yun ay handog ng Diyos na pwede mong hingin sa Kanya at magkakaloob niya sa iyo. Sana magdasal ka sa Espiritu Santo, magdasal tayo sa Espiritu Santo, hingin natin yung kaloob niyang iyon at makikita nyo, iba mangyayari sa buhay natin ito. Napakahalaga ho nito para sa mga magulang, for example, to be wise. Napakahalaga nito para sa bawat isa sa atin. Hindi kailangan dito ang pag-aaral kung tutuusin. And of course, pagka mas marami kang kaalaman tungkol sa Diyos, tungkol sa kasulatan and whatnot, tumitingkad yung gamit mo nung karunungang iyon. Makikita mo na talaga, wow, ito talaga ang karunungan ng Diyos. Itong tinuturo niyang ito. You seem to understand that very naturally. Kasi yung gift ng Diyos na tawag natin wisdom is with you already. Father June, gaano po ba kaimportante ang mga utos ng Diyos? Salamat, Micah, sa iyong katanungan. Importante ba mga utos ng Diyos, sa atin? Napaka-importante nito. Napaka-importante nito. Tingnan niyo, for example, kunyari pupunta kang Baguio. Okay? Pupunta kang Baguio. Hindi mo alam ang daan. Paano ka makapunta sa Baguio? Salamat na lang may mga karatula, May mga karatula doon sa tabi ng daan, telling you, this way to, this way to Baguio. Malulati yung mga karating doon dahil nandun yung mga karatula. If you only know how to read, something like that, and follow directions. Yung mga utos ng Diyos, ganon sa ating buhay. Tumatakbo tayo sa buhay na ito patungo sa Diyos. Pero paano tayo makakarating sa Diyos kung hindi natin alam ang daan? Of course, si Jesus ang daan. Yung mga turo niya, mga utos ng Diyos, yun ang dapat nating sundan. Tingnan niyo yung mga karatula sa daan. Nasaan ba nilalagay yun? Sa gitna ng daan. Hindi ka nakarating sa pupunta mo dahil nabunggo mo yung mga karatula. Ganon din ang mga salita ng Diyos. Ang mga utos ng Diyos, nasa tabi sila ng daan. Hindi na tayo nahadlangan. In fact, tinuturo niya sa atin kung paano tayo dapat mamuhay para maging mas maligaya, mas maluwalhati yung pamumuhay natin. Napaka-importante ng mga utos ng Diyos sa atin. Upang sa ganung paraan, ang buhay natin na magkaroon ng kahulugan, magkaroon ng direksyon, makarating tayo sa tunay natin tutunguhan, wala nang iba kundi ang Diyos. Father June, paano po ba ako magiging mayaman sa mata ng Diyos? Thank you, Ina, para sa iyong tanong na paano bang magiging mayaman sa mata ng Diyos. Napakahalaga noon. Yun ang pinaka-importanting mangyari sa atin. Hindi ang maging mayaman lang tayo sa buhay na ito. Kung minsan, hindi naman siguro yun ang pagkakaloob ng Diyos sa atin dahil alam niya kung bakit. Pero ang pinaka-importante para sa bawat lahat, mahirap o mayaman sa material na bagay, ay maging mayaman sa mata ng Diyos. Tama yung tanong mo yun, paano ba? Magiging mayaman tayo sa harapan ng Diyos kung talaga na isa sa buhay natin ang kanyang mga turo, lalo na yung kanyang utos ng pagmamahal. Sa magitan ng pagmamahal natin sa Diyos at sa kapwa, talagang nakapag-iimpok tayo ng kayamanan na nasa langit. Alam ng Diyos yung mga kabutihang ginagawa natin para sa Kanya. Alam ng Diyos yung ating mga pagdurusa. Alam ng Diyos yung pagsisikap natin. Alam ng Diyos yung paghihibaka natin sa kasamaan.
Sa ganung paraan, yung pagsisikap natin yun, yung mga pagtatagumpay natin yun, yung pagsasabuhay natin ng kanyang mga utos at turo, yung pagsunod natin sa makatuwid sa yapak ng ating Panginoon, tulad ng ginawa ni Maria, ating ina, tulad ng ginawa ng mga santo at santa, tulad ng ginagawa ng mga kapatid nating, nagsisikap maging tapat sa Diyos, talagang yumayaman tayo sa harapan ng Diyos. Siguro hindi natin nakikita yun, pero alam ng Diyos yung hindi natin nakikita. Alam ng Diyos kung anong sinisikap natin gawin. Kahit na kumisan nalilimutan natin na yung palang ginawa natin, naka-record na sa Diyos. It is deposited in our bank book there with God. Of course, hindi natin ginagawa ang mga bagay na ito para mapansin, hindi. Pero yumayaman tayo sa ganitong paraan sa mata ng Diyos. Shalom. If you had been blessed by this program, please know that God needs your financial help to continue Word Made Flesh TV show in its mission of touching more lives. For your donations, please contact the following numbers. Father Jun Lingard, SDB at 823-9263 or 823-9220 or 0917-833-0863. Or Miss Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851. Or make your deposits to Word Made Flesh Foundation Incorporated, PPI account number Philippine Pesos 0011165362 or our dollar account 0014151206. I'd like to thank you on behalf of Word Made Flesh Foundation. Shalom. Tingnan nyo, dito sa mga pagbasang narinig ho natin, ang dami ho na napaalala sa atin ng Panginoon. Sa unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan, ang sabi sa atin doon, si Solomon, nagdasal siya at natanggap niya ang karunungan. At kasama ng karunungan, lahat ng iba't ibang magagandang mga bagay. Sana ho, maintindihan natin, napakahalaga ho noon. Sana, kumihingin tayo ng pagpapala sa Panginoon. Isa hong malaking pagpapalang mahihingi natin sa Kanya ay bigyan niya tayo ng tunay na karunungan. Dagdagan niya yung ating pananampalataya. Talagang mapalapit tayo sa Kanyang tuluyan. Yung salita ng Diyos, tulungan niya tayong mas maunawaan, ibigin at sa buhay. Yun ho yung ikalawang pagbasa natin. Ang salita ng Diyos na ito ay talagang buhay na buhay, mabisang mabisa. Sana ho, pahintulutan natin yung talaga na tumimo sa ating mga puso. Pagpatuloy nyo natin itong panonood natin, for example, dito sa Word Made Flesh. Siguro pag-attend natin ng mga Catholic Bible programs, for example, especially, I would like to underline yung Catholic Bible study. Si Father Jun ho, tulad ng narinig nyo dito sa ating programa, mayroon siyang different Bible studies all over the place, hindi ho ba? Sana ho, bigyan natin ng pagkakataon pagka malapit-lapit kayo sa may Makati, may dalawang lugar doon sa Alabang o kaya sa Intramuros, nandun nakikita niyo naman sa program natin yun. Talagang bigyan natin ng puwang sa ating buhay, pagpatuloy natin itong bibigay ng pagkakataon sa salita ng Diyos na talagang turuan tayo. Ito kong ginagawa na sa Word Made Flesh. And of course, yung ating gospel passage na pinag-aralan ngayon, napakahalaga ho noon na wag natin tularan yung batang yun na yung napakayaman niya, naging hadlang tuloy sa kanya yung kayamanan niya sa pagsunod kay Jesus. Ibig ko sanang hikayatin kayo, ipagdasal ho natin yung mga tinatawag ni Jesus na sumunod sa kanya na mas malapitan, maglingkod sa eklesiya ng full time, Sana hindi sila mahintakutan, hindi sana sila mahadlangan ng anumang bagay sa pagsunod kay Jesus. Kasi napakalaking biyaya ang binibigay ni Jesus doon sa mga taong tinatawag niya ngayon. Let's remember, yung mga may bukasyon yung tinatawag ni Jesus, for example, lalo ng mga kabataan na sumunod sa kanya ng paglingkuran siya ng full time, hindi ho kayo, hindi ho ako na naging pare ang gumagawa ng kabutihan sa Diyos. Hindi ho, ang Diyos ang gumagawa ng kabutihan sa atin. Napakalaking pagpapala ho noon. And of course, sana ho talagang maintindihan natin na
si Jesus ang pinakadakila nating gantimpala. Really, He is the greatest reward that we can ever dream of. You know? Kung kaya sana sa pagiging Kristiyano natin, ipagpasalamat natin to sa Diyos. You know? Talagang ating sikapin na mas matutunan pa si Jesus. You know? Sino tong Jesus na ito? At matututunan natin yun sa kanyang banal na salita. Ignorance of Scriptures is ignorance of Christ. Pagka nakilala natin si Jesus na mas lalo, siya ang magdadala sa atin sa Ama. No one can come to the Father except through me. You know, sinabi ni Jesus na pagpapatuloy nung I am the way and the truth and the life, John 14:6. Pagpapatuloy nung sabi niya, no one can come to the Father except through me. At pagka nakarating tayo sa Ama, at dahil nakilala natin si Jesus, yun ang buhay Diyos. Yun ang buhay Diyos. Yung hinahanap-hanap nitong young person na ito na, hindi niya natuklasan kasi hindi niya niyakap si Jesus ng buong pananampalataya. Sana gawin natin itong panalangin, itong ating natutunan ito. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat po marami sa pagpapaalala niyo sa amin ng kahalagahan ng karunungan sa aming buhay. Ito po'y bunga ng inyong Espiritu na hinihiling namin, na idulot nyo sa bawat isa sa amin na nanonood, nakikinig dito sa programang Word Made Flesh. Sana po'y tulungan nyo kaming pahalagahan talaga ang inyong salita na napakabuhay at napakabisa. Sana po'y talagang maging marunong kami sa pamamagitan ng inyong salita. Abba, hinihiling po namin sa inyo na talagang buksan niyo ang aming mga isipan, makita namin ang tunay na kayamanan ay kayo. Tanggapin nawa namin kayo sa aming mabuhay. Lalong na sundan namin si Jesus na magdadala sa amin sa inyo. Aba, tinataas po sa inyo ang lahat ng mga sumubaybay sa aming programang ito. Naway pagpalaan yung bawat isa sa kanila, sangayon sa kanilang mga pangangailangan. At sana'y talagang surpresahin niyo sila sa magitan ng inyong mga biyaya na hindi man lang nila siguro inaakala. Lahat ng mga nalulumbay, may sakit, may mga problema, tampian niyo sila ng inyong kalinga. At ang mga tumutulong sa amin, ibig tumulong sa amin, pagpalain niyo na. Kasama po ng amin ang birang dinadalangin namin ito, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayo masaganang ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating pagdiriwang ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng programa nating Word Made Flesh. Sana po naging pagpapala ito sa inyo. Ibahagi niyo sa amin ang inyong karanasan tungkol sa salita ng Diyos na ito sa pamamagitan ng pag-text sa mga number na nandyan sa inyong harapan at sa aming email address. Hanggang sa muli po natin pagninig, pagpalain po kayo ng Panginoon. Shalom sa inyong lahat. Interested to own the 13 VCD set of Word Made Flesh TV show? Place your orders through text through the following numbers, or you may call Father June Lingad SDB at 823-9263 and 823-9220. Or you may call Word Made Flesh Foundation Incorporated at 527-3952. This program is brought to you by God, the Word Made Flesh. Indeed, God is our sponsor.